Premium to, premium. Sige. Ready lang natin. Ready na ba? Yan. So, yung topic po natin ay prayer in everyday life. No, buhay panalangin. Um, lahat po tayo, darating tayo sa panahon na magkakaroon tayo ng mga crisis sa buhay, no? Nakakatakot lang isipin na may ganun. Hindi pwedeng nabuhay ka sa mundo tapos hindi ka dadanas ng crisis o mga matitinding problema sa buhay. At timing yung topic natin na ito kasi ito talaga yung panlaban natin sa panahon ng crisis. Pag may problema tayo, may pinagdadaanan tayo na mabigat, kailangan talaga natin panalangin. So ito po yung topic natin, prayer in everyday life, our secret weapon. So a Christian who kneels before God can stand confidently before anyone. Yung isang tao na lumuluhod sa Panginoon, no? Araw-araw, inumpisan mo yung araw mo na nakaluhod sa Panginoon. Pagtayo mo nun, kaya mo nang harapin ng kahit ano at kahit sino. Amen po ba? Ang isang taong sinisimulan yung araw niya na nakaluhod sa Panginoon, kaya niyang harapin yung kahit sino, kahit ano, at kahit anong sitwasyon. So yung pag-aaralan po natin, ito po ay istorya ni Queen Esther. Ito po kasi yung minimeditate ko since last week pa, no? Buhay ni Queen Esther. Sino ba sa inyo nakakilala kay Queen Esther? Lahat naman tayo? Okay naman? Queen Esther. Yung mga Hudyo, imposibleng Hudyo ka tapos di mo kilala to, no? Si Queen Esther. Now, ito si Queen Esther, meron siyang boyfriend. Ang boyfriend niya, ang pangalan ay Xerxes. Xerxes, okay? So, si King Xerxes, very powerful, napakamakapangyarihang tao. Siya yung pinakamakapangyarihang tao nung kapanahunan niya. Okay? Now, nakita niyo itong mapa natin na ito para ma-imagine lang natin kung anong nangyayari. Ang gagawin kasi natin ngayon, maglalakbay tayo, pupunta tayo doon sa panahon nila, panahon ni Queen Esther. Alamin natin ano yung nangyayari at ano yung matututunan natin dito. So, ito yung mapa natin. Nasa ng Pilipinas dyan? Anyone? Ayun, sa dulo. So, ito yung Pilipinas. Si King Xerxes, sobrang makapangyarihan niya. Isipin nyo ito yung Pilipinas. Ang liit-liit lang niyang Pilipinas kung ikukumpara mo sa mundo. Pero ang sakop ng kaharian ni King Xerxes, mula rito sa India, itong Northern Kingdom na to, ay northern part of India, dadaanan mo yung Pakistan, kanya pa rin yan. Afghanistan, kanya pa rin yan. Iran, kanya pa rin yan. Iraq, Syria, etong part ng Azerbaijan na ito. Turkey, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Egypt. Ito Africa na to Africa. Hanggang dito sa bandang Ethiopia. So isipin nyo, yung kaharian niya, mula rito sa Ethiopia, sama na yung Turkey na yan, hanggang sa northern part ng India. Ilang probinsya? 127 provinces. Pakalaing kaharian, no? Isipin mo, nangyayari ba yun nung unang panahon? Ganun kalawak yung kingdom mo? Ganun po nung unang panahon. So, yung pinaka-capital niya dito sa bandang Iran, dito sa lugar na ito, ang tawag dyan ay yung Susa. Kaya long time ago, Persia yung tawag dyan sa Iran. So, yan yung sakop nila, Persian Empire. Now, sobrang lawak ng kaharian nito ni King Xerxes, yung boyfriend ni Esther. Bitin pa, kulang na kulang pa siya. Sabi niya, parang ang liit ng kaharian ko Anong ginawa niya ngayon? Sabi niya, parang maganda dito sa lugar na to dito sa Greece. So, ang ginawa niya, gawa siya ng maraming mga bangka dyan, mga barko, kasi kanya rin yung Egypt pinuntahan niya yung Greece. Papalawak siya. So, mula Asia hanggang Africa, gusto niya pati Europe, 3 kontinente. Intindi, no? Nasa na Asia, na-touch mo na Asia, na-touch mo na yung Africa, Egypt, Sudan, Ethiopia, gusto mo pati Europe pa. Ganun yung gusto niya mangyari. Sino sa inyo makakahula kung anong nangyari dito sa Greece? Sinong humarang sa kanya? Isa. Sinong humarang sa kanya dyan? Sa Greece.
Sino? Ayun. Tama, no? Hinarang siya dyan ni Leonidas, no? Si Leonidas. Sino sa inyo nakapanan ng 300? Ayan. Yung boyfriend ni Esther, sobrang powerful niya. Gusto niya pati hinarang siya nito ni Leonidas. Alam niyo naman yung story, no? 300 Spartans plus many more. Now, etong si King Xerxes, meron siyang kanang kamay. Ang pangalan niya si Haman. Okay? Etong si Haman, Gahaman. Basta tanda niyo, Haman, Gahaman. Napakayaman ito. Napaka-powerful. Ibig sabihin, isipin mo, 127 provinces, si King Xerxes, yung kanang kamay, eto. Isipin mo nung gaano kakayaman. So, prenomote siya ng prenomote ng hari until one time, sabi ng hari, lahat ng mga tao, kayo ikaw, kahit sinong official pa, ito pangalawa to sa pinakamataas. So, lahat ng tao, dapat luluhod dito kay Haman. Okay? So, lahat ng mga tao, luluhod talaga. Pag lalabas si Haman, syempre, ang pinaka-problema ni Haman, pride. Yung gusto niya, pinapalakpakan siya, pinapapurihan siya, binubola-bola siya. Merong isang Hudyo, eto introduce ko sa inyo. Etong Hudyo na to, ang pangalan niya ay, sino nakakilala? Mordecai. Ayan, si Mordecai. Okay, very good. So, etong si Mordecai, dahil siya ay isang Hudyo, kumbaga sa panahon natin ngayon, siya ay isang Kristiyano, hindi siya luluhod sa kahit kanino. Hindi siya magbibigay ng pugay na para bang sumasamba ka sa tao na yun, na para bang tinatrato ng Diyos yung tao na yun. Wala akong pakialam sa'yo. Basta ang loyalty ko kay Yahweh. Sa Panginoon lang. Kaya pag binasa yung Book of Esther, sinasabi ni Mordecai, Hudyo ko Jewish people, Jewish. Sa panahon natin ngayon, Kristiyano ako hindi ako pwedeng mag-compromise, hindi ako luluhod dyan, kahit sino pa, kahit ikamatay ko. So ito si Mordecai, isa ring opisyalis, ayaw niya talagang lumuhod. Guess what? Ito si Haman, sobrang bad trip kay Mordecai. Sabi niya, hindi naman yung tao niya ayaw lumuhod sa akin. So, inimbestigahan niya kung sino to. Nalaman niya na si Mordecai pala ay isang Hudyo. Jewish. So, napag-isipan niya, sabi niya, papatayin ko to si Mordecai. Hindi lang to si Mordecai, idadamay ko lahat ng Hudyo sa buong imperyo ng Persia. Kasi during that time, kung alam niyo lang yung background, yung mga Hudyo, pinalaya sa sarili ng bayan. Nagsikalat sila doon sa Persian Empire. So sabi ni Haman, patayin ko to lahat tong mga Hudyo na ito, tong saling lahi na ito. So, isa sa mga pinagawa niya, nagpagawa siya ng gallows. Tapos ang purpose niyan, dyan niya bibitayin si Mordecai. Okay, dyan niya bibitayin. So eventually, pag binasa niyo yung aklat. Now, si Haman Gahaman, lahat ng gusto niya, power, wealth, kinausap niya yung hari, si Xerxes. Sabi niya dun sa mahal na hari, alam niyo merong isang grupo ng mga tao, sinisiraan niya na yung mga Hudyo, merong isang grupo ng mga tao, titigas ulo, hindi sumusunod sa utos niyo. Di ba sabi niyo, luluhod sa akin lahat? Pero yung mga Hudyo ayaw lumuhod. Ano ba dapat gawin sa mga taong hindi sumusunod sa kautusan niyo, mahal na hari? Sinusulsulan niya ng sinusulsulan. Eventually, ang gusto niya talagang mangyari, sabihin ng hari, magpalabas ng kautusan na lahat ng mga Hudyo papatayin sa buong kaharian ng Persia. So, nag-offer pa siya. Alam niyo yung offer niya? 10,000 talents of silver. Pag kinumpute mo ngayon yon, 760 million US dollars. Hindi, no, yaman talaga nito. Siguro, you can only imagine gaano siya kayaman. Sa peso nun, 47 billion pesos. Walang maleta yun, no? 47 billion pesos. Ilalagay niya dun sa treasury ng hari. Syempre si Xerxes mayabang din Ayoko niya, sa'yo na yan, saksak mo sa baga mo yan. Mas marami akong pera sa'yo. Pero concerning sa mga Hudyo, sige, patayin mo na sila. Ayaw din naman sumunod. So, isipin nyo, etong malawak na kaharian na to ng Persia,
mula rito sa Northern Kingdom, kung nasaan man yung mga community ng mga Hudyo dyan, pwede nang patayin. So, ito si Haman, nagpalabunutan pa siya. Mga panahon na to, mga April. So, isipin nyo, April ngayon, let's say April ngayon, doon sa palabunutan, lumabas, Purim ang tawag doon sa palabunutan na yon. Lumabas, next year, March 7, 473 BC, before the birth of Christ. 473 before the birth of Christ, March 7, kinumpute ko na lang pero iba yung calendar nila. March 7, yung March 7 na yon, lahat ng mga tao na galit sa Hudyo, lahat ng mga tao na gustong patayin yung mga Hudyo, samsamin yung mga ari-arian nila, pwede nilang gawin yun. Parang movie. Napanood nyo ba yung The Purge? The Purge, one day lang yon. March 7. Mula April, meron pang mga less than 12 months na preparation. So, mula April hanggang the following year, March 7, yung isang araw na yon, lahat ng gustong pumatay ng Hudyo, gawin nyo ng masama, kunin yung mga ari-arian nila, pwede nyo gawin. Basically, annihilation, genocide. Uubusin lahat ng mga Hudyo. Mula saan? Sa buong Persian Empire. Naglabas ng kauutosan yung hari. Alam niyo ba, napakalawak niyan. Paano mo gagawin yon? Alam niyo, meron silang network of messengers. Gusto niyo ba malaman paano ginagawa yon? Halimbawa, may mga bayo, mga horses, mga riders. Mula rito, tatakbo yung kabayo ng malayo, ipapasa yung message, tapos ipapasa. Maraming mga kabayo, network yun. Hanggang sa may ipakalat sa buong empire yung kautosan ng hari. Ano yung kautosan? Pwedeng magkaroon ng purge. Ubusin yung mga Hudyo. So siguro in 1 month or 2, napakalat na yun. Yung kautosan na yun. March 7, ubusin nyo lahat ng mga Hudyo. So, kung saan makarating yung mensahe, lahat ng mga pamilyang mga Hudyo nag-iiyakan, nagfa-fasting, nananalangin, tumatawag sa Diyos. Etong crisis na to ay tinatawag nating Persian Holocaust. Diba nagkaroon ng Holocaust? German naman, itong nakaraang mga World War I, World War II. Eto, Persian Holocaust. So isipin mo, imagine mo na lang, Hudyo ka, may asawa ka, may mga anak ka. Tapos mayroong news, 1 year na lang kayo, uubusin kayo. How would you feel? Eto talaga, mapapapray. Kahit di ka nagpe-pray na ito, mapapapray ka nito every day. Every day. Luluhod ka, tatangis ka, iiyak ka sa Diyos. Kahit di ka pa marunong mag-pray, uunahin mo talaga si Lord. Ito yung isa sa pinakamatinding crisis na dinanas ng mga Hudyo sa Bible. Annihilation, genocide ng buong lahi ng mga Hudyo. So kahit saan makarating yung balita, merong pagtangis, merong pag-iyak, merong matinding panawagan na lahat mananalangin, tatawag sa Diyos. Kaya po, ito po ay masasabi nating national prayer yung nangyari. Lahat ng mga Hudyo nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos. Now, dito na pumapasok yung istorya ni Esther. Queen siya eh. Sino ba yung boyfriend niya? Yung king. Diba? Kaso ito yung matinding problema ngayon. Another crisis. Pakinggan niyo mabuti Pakinggan niyo mabuti, mga babae at mga lalaki. Okay? Another crisis. Si Esther, hindi pwedeng lumapit kay King Xerxes. Bakit di pwedeng lumapit? Bawal. Bawal according to the law. May batas na kapag yung babae lumapit doon sa hari nang hindi pinapatawag ng hari ang katumbas na parusa, kamatayan. Sabi ko, napakagandang batas na. Biro lang. Pero naisip ko, parang magandang bumalik sa panahon na yun. Sorry. Joke lang. Diyan pala yung si Macy's.
Na-imagine ko lang naman. Pero isipin nyo, di ba? Reyna na yun bawal lumapit hanggat hindi pinapatawag ng king. Ganon katindi yung kapangyarihan ng hari, pati ng mga kalalakihan ng panahon na yun. So, sabi ni Mordecai, hindi naman sila nag-uusap literally, no? Meron silang messenger. Nag-uusap sila. Sabi ni Mordecai, Queen Esther, this is your chance. Wala na tayong chance para mag-survive. Or wala na tayong, at least yung pinaka-feasible during this time. Sabi niya, Esther, ikaw yung most likely, no? Wala nang iba pa na makaka-solve na itong problema na to. So sabi ni Mordecai, Esther, approach mo na yung hari. Sabi ni Esther, there's only but one law. Pag lumapit ako sa hari nang hindi ako pinapatawag, katumbas nun buhay ko. Unless, extend yung scepter, tapos pag tinanggap ng hari, mabubuhay ako. So, sabi ni Mordecai, alam mo, Esther, kaya ka napunta dyan sa sitwasyon mo na yan? For such a time as this. Kaya ka binigyan ng Diyos ng posisyon para sa ganitong klaseng krisis. And then, sabi po rito sa Esther chapter 4, verse 15 and 16. Then Esther told them, ito yung mga messengers, yung mga kadalagahan, to reply to Mordecai, go gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf. And do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young woman will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. Sabi niya, kung ito na yung ikamamatay ko, let it be. Mamatay na kung mamatay, pero haharapin ko yung hari. Isipin nyo, may crisis na nationally, may crisis pa si Esther mismo. Buti sana kung legal yung gagawin niya, illegal eh. Bakit nga ba? Siguro nagtatanong sa inyo, bakit ba bawal lumapit sa hari? Isipin mo, hari ka, 127 provinces, para mga bansa yun. Ang lawak ng kaharian mo, tapos anyone can come to you. Kahit asawa mo, anak mo, bawal lumapit sa iyo eh. Bakit? Kasi prinoproteksyonan yung buhay ng hari. Ganong katindi ng mga panahon na yun. So sabi niya, it's against the law. So crisis. Anong gagawin ko? Pag lumapit ako sa hari, pwede kong patayin. Against the law. So ito po yung isang bagay na gusto ko ma-memorize natin lahat. Okay? Sa panahon ng crisis, sa panahon ng matinding problema, kung wala kang problema ngayon, salamat sa Panginoon. Pero in the future, sigurado ako magkakaroon ka. Kung hindi man matindi, baka mas matindi. No? Sometimes yung buhay is scary eh. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi mo nga alam kung anong mangyayari mamaya, bukas, sa mga susunod na mga panahon. Lahat tayo daraan ng mga crisis. At itong istorya ni Esther na ito, dito tayo magkakaroon ng lakas ng loob. Yung tinuturo ng istorya na to sa Bible. So ito po yung i-memorize natin every time na meron tayong sinusuong, meron tayong mga nakapasan sa balikat natin, every time na hirap na tayong bumangon, every time na ayaw mo nang bumangon, every time na pagod ka na. Anong gagawin mo? Pray until, basahin nga natin sabay-sabay, pray until fear becomes peace, weakness becomes power, and defeat becomes victory. Ba't ka magpipray? Hanggang kailan ka magpipray? Eto. Pray until, ibig sabihin ng until, hanggat hindi nangyayari, hindi ka matatapos magpray. You will pray without ceasing. Pray until fear becomes peace. Yung magulo mong, damdamin at kaisipan, gulong-gulo ka na, manalangin ka sa Panginoon, hanggang yung fear na yon, yung takot na yon, or yung anxiety na yon, o yung worry na yon, mapalitan siya ng kapayapaan. Fear becomes peace, weakness becomes power, and defeat becomes victory.
Now, that leads us to our first point. A prayerful Christian is a peaceful Christian. Sabi nga, peace is not the absence of danger. It is the presence of God. Yung kapayapaan po, makakamta natin yan, hindi dahil wala tayong krisis, wala tayong problema. Makakamta natin yung kapayapaan, yung peace, dahil sa presensya ng ating Diyos. So tandaan natin, a prayerful Christian is a peaceful Christian. Alam niyo yung salitang peaceful, dalawang salita yan eh. Peace, tsaka full. Ibig sabihin, puno ng kapayapaan. Hindi ko alam yung sitwasyon natin ngayon kung meron ba sa atin, may problema sa relationship, may problema sa pamilya, may problema sa finances, may problema sa eskwelahan. Kahit anong problema yan, nagdudulot yan ng anxiety, ng kaguluhan sa ating mga puso. Parang yan eh, sa amin meron akong aquarium na maliit. Pag hinuhuli ko yung isda takbo ng takbo, hindi ba tumatakbo isda? Langoy ng langoy. Langoy ng langoy siya doon. Ini-steer niya yung buhangin hanggang sa lumabo yung tubig, yung buong aquarium. Yun yung nangyayari sa atin pag nagpapanik, yung may anxiety. Hindi tayo makapag-isip, tapos lumalabo lahat. Di ba? Parang hindi ka makapag-isip ng tama. Parang everything is clouded, magulo. Pero alam niyo po, pag lumapit ka sa Panginoon, yung anxiety na yon, ito yung maganda sa panalangin eh. Sa panalangin, para kang nakikipagpalit, barter. Naipagpalit ka sa Panginoon, Lord, ang gulo ng damdamin ko, ng puso ko, puno ako ng worries. Kaya pag nanalangin ka, Lord, palit tayo. Ganun siya pa nagpipray eh. Palit tayo. Give me your peace, I give you my burden. Ang sabi ng Biblia, pag may burden ka, cast your burden upon Him because He cares for you. Palit kayo. Sarap no? Pag nananalangin. Ang maganda niyan, available yan eh. Gagawin mo na lang. Yung prayer, hindi siya binibili. Available, nandyan yan. Gagawin mo na lang. Siguro kung, whenever you feel anxious, lapit ka sa Panginoon, Lord, please, palit tayo. I need your peace. And I give you my burden. I give you my anxiety. So a prayerful Christian is a peaceful Christian. Punong-puno ka ng kapayapaan ng Diyos. Subukan po natin yan. Tayong lahat, no? Lagi nating unahin yung Diyos, unahin yung araw natin sa pamamagitan ng panalangin. And every time na meron tayong mga worries na nananaig sa ating mga puso't isipan, ilapit natin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, hindi ako titigil manalangin hanggat hindi napapalitan yung takot ko ng iyong kapayapaan. Pray until fear becomes peace. Next po ay, a prayerful Christian is a powerful Christian. A Christian who kneels before God can stand confidently before anyone. Sabi ni Esther, Mordecai, lahat ng mga Hudyo, utusan mo sila manalangin. Back-upan niyo ako ng prayer. Ako, tsaka yung mga tagapagsilbi ko, mananalangin din kami, magpa-fasting kami, 3 days, hindi kami kakain, hindi kami inom, magpe-pray lang kami na magpe-pray. So isipin nyo si Esther, nakaluhod lang lagi for 3 days. Pero pagtayo niya, after nung mga panalangin na yon, tumayo siya ng merong katatagan ng loob. Tumayo siya ng merong kapangyarihan ng Diyos. Tumayo siya ng merong back-up ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po nung humalap siya kay King Xerxes, buong tapang, buong lakas, may confidence from the Lord. Kaya po, alam niyo saan nasabi sa Biblia, yung puso ng hari, hawak ng Diyos yan. Yung puso ni si Xerxes, hindi niya naman hawak yung buhay ng mga Hudyo. Ang may hawak ng buhay ng mga tao, si God, pati yung puso ng hari, hawak ng Diyos. Kaya alam niyo po anong nangyari? Parang wedding to eh. Isang bulwagan, maraming mga tao. Tapos doon sa pinakatapat ng hari, sumilpot bigla yung reyna. At alam niyo po anong naramdaman ng hari?
Anong naramdaman ng hari? Kinilig. Ang ganda kasi ni Esther eh. Tingnan niyo sa Bible, sobrang ganda niya. Kinilig yung hari. Mambira, papayagan ko bang mamatay ito? In-extend niya agad yung scepter. Kinilig siya eh. Bakit? Hawak ng Diyos yung puso ng mga tao. Kaya, wag nating isipin na yung superior natin, boss natin, presidente natin, o kung sino mang hari, o kung sino mang makapangyarihang tao, hawak tayo. Walang may hawak sa atin. Hindi ka hawak ng kahit sinong tao, hindi ka hawak ng kahit anong sitwasyon. Ang Diyos ang may hawak doon. Actually, maganda nga ito, apply nyo sa sa mga panliligaw, sa mga nanliligaw sa inyo, o kaya may crush kayo, huwag masyadong habulin. Pag hindi ma-inlove sa'yo, yahan mo lang. Tanongin mo siya, sino ba nawalan? Pwede nyo talaga apply ito sa mga sa love life eh. Kung ayaw sa'yo nung tao, nung crush mo, o nanliligaw sa'yo, o nililigawan mo, isipin mo, hawak ng Diyos yung puso ng tao na yan. At yung tao na yan, hindi hinahayaan ng Diyos yung tao na yan na ma-inlove sa'yo. Bakit? Kasi ikaw yung kapahamakan niya. At pwedeng ikaw din mapahamak dahil sa kanya. Kaya pagkatiwala mo sa Panginoon, no? So ito yung nangyari dito, si Queen Esther, pinagkatiwala niya sa Diyos. Lord, pinag-fasting ko to, pinag-pray ko to, kayo may hawak ng puso ng hari, kayo na pong bahala. Kaya pag sulpot niya doon, may confidence eh. May power from the Lord. May courage. Lord, yung ina-applyan kong trabaho na yan, yung HR na yan, hawak mo yung puso niyan. Kung matanggap ako, thank you. Pag hindi, thank you pa rin, Panginoon. Ganun lang yun eh. Di ba? Sa sitwasyon niya, mas matindi. Hindi sa pag-apply sa trabaho, hindi yan pag-abroad or kung ano man. Ang kapalit nito, buhay niya at buhay ng lahat ng mga Hudyo. Napakatinding krisis. So, sabi ni Queen Esther, sabi nung hari kay Esther, Esther, ano bang request mo? Ibibigay ko sa iyo. Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Sobrang ganda mo. Sabi ni Esther, pwede ko ba kayong invite sa mag-date? Meron tayong, ang tawag rito, feast. So, in-invite niya yung hari. Tapos, pagka-invite niya sa hari, hindi niya agad sinabi kung anong problema. Sabi niya, bukas po, invite ko din ulit kayo. Tapos doon, sasabihin ko kung ano yung request ko. So, kinabukasan, by the way, eto si Haman, tuwang-tuwa. Nung in-invite siya nung queen, tapos pinagmalaki niya sa mga tao, hindi niya alam, susumbong na. Susumbong na pala siya sa hari. Sabi niya, alam niyo ba, walang in-invite yung reyna, ako lang. Tapos tawa siya ng tawa sa mga tropa niya, sa asawa niya. Ako lang, in-invite nung reyna. Walang kahit sino. Gaano ako ka-special? Sabi niya dun sa mga kamag-anak niya. Kinabukasan, nag-date ulit sila. Tatlo sila. At sabi nung hari, Queen Esther, ano bang request mo? In-explain nung reyna. Hindi pa direct eh. Sabi niya, mahal na hari, alam niyo po ba yung lahi ko? Kami mga Hudyo. Tapos, pinagbantaan kami, uubusin kami. Kung alipin lang sana, okay na, papalampasin ko eh. Siyempre, kinakabahan na si Haman. Sabi, saan ba ito pa tutungo? Hanggang later on, sabi niya, alam niyo, mahal na hari, yan si Haman, gahaman, wicked. Yan yung dahilan at yan ang corrupt na yan ang uubos sa amin. Tapos umalis, sobrang galit niya, umalis siya, etong si Haman, lumuhod pa doon sa reyna, nakaganon pa. Pagbalik ng hari, sabi niya, ikaw taran. Basta yun na yun, alam yun. Ikaw taran ka, hindi ka lang corrupt, hindi ka lang masamang tao, gusto mo pagsamantalan pa yung girlfriend ko? Ano nangyari? Ito si Haman. Later on, alam niyo yung pinatayo niya na bitayan para kay Mordecai? Doon siya binitay.
Tindi, no? Yung Book of Esther, punong-puno ng ganun yan. Pag binasa nyo, puro kabaligtaran yung nangyayari. Now, so natapos na yung problema kay Haman. Another problem, di gumagana to. Ayan. So tapos na. Si Haman okay na. Kasi ito yung problema. Sabi ni Queen Esther, "Mahal na hari, pwede bang maigtas yung sarili kong bayan mula dito sa Holocaust na to?" Alam niyo po sabi ng hari, pasensya na Esther, hindi pwede. Pag sinabi ko, sinabi ko. So ibig sabihin, tuloy pa rin yung Holocaust. Tuloy pa rin yung pag-ubos sa mga Hudyo. Pero sabi ng hari, okay, ganito na lang gawin natin. Maglalabas ako ng panibagong kautusan, at itong kautusan na to, magbibigay ng permission sa mga Hudyo na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Ibig sabihin, pwede ng self-defense. Dati kasi para silang sitting duck doon eh. Papatayin lang sila, uubusin lang sila. Na parang hindi ka man lang makapalag. Eto, pwede kayong lumaban. So, sa March 7, uubusin kayong mga Hudyo, pero you can defend yourself. Siyempre, bibigyan na sila ng mga espada, bigyan na sila ng mga armas ng hari. So, third principle, a prayerful Christian is a victorious Christian. Tandaan po natin, ang isang taong mapanalanginin ay matagumpay na Kristiyano. Gusto mo maging victorious? Gusto mo maging mananagumpay? You need to become prayerful. Kailangan yun na yung hininga mo eh. Panalangin. Umaga pa lang, bago mo kunin yung cellphone mo, dapat tapos ka na mag-pray. Huwag mo na kayo mag-daily devotion, baka nanonood pa ka ng mga devotion na yan. Unahin nyo yung panalangin. No? Kausapin nyo agad si Lord. A prayerful Christian is a victorious Christian. Prayer does not merely prepare us for the battle. Prayer is where the battle is won. Ibig sabihin, yung prayer, inihahanda ka nito para sa laban. Pero hindi lang yun. Yung prayer mismo, dyan mo ipinapanalo yung laban. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, panalo yung kalaban. Dyan mo ipinapanalo yung laban sa panalangin. So anong ginagawa ng mga Hudyo? Panalangin. Lord, tulungan niyo po kami. Depensahan yung aming mga sarili. Lord, kailangan po na, hanggang sa sinasagot ng Diyos yung panalangin nila, nagkakaroon sila ng mga sandata, nagkakaroon sila ng mga armas, hanggang dumating yung March 7, 473 BC. Anong nangyari? Nung araw na yon, sabi po rito sa Esther chapter 9 verse 1, another kabaligtaran na naman yung nangyari. Sabi rito, Esther chapter 9 verse 1, on this day, ano yung araw na yan? On this day. Yan yung March 7. On this day, yan po yung araw ng kanilang genocide. Yan yung araw ng kanilang pagkatalo. Yan yung araw na dapat uubusin na sila para mga sitindak na walang mga kaawawang mga, yung ethnicity nila talagang uubusin. Yan yun, Esther chapter 9 verse 1. So sabi niya, on this day, sa araw na ito, on this day, the enemies of the Jews had hope to overpower them. Ito yung araw na lahat ng mga kaaway ng mga Hudyo, ito yung inaasam-asam nila, nalulupigin nila, uubusin nila yung mga Hudyo. Pero, sa araw din na ito, but now, the tables were turned. Nabaligtad yung sitwasyon. Nagkaroon ng reversal. But now the tables were turned and the Jews got the upper hand over those who hated them. Ano nangyari? Nabaligtad. Yung day of defeat, naging day of victory. Kaya mga kapatid, yung panalangin, mabisa talaga eh. Bakit? Kumokonek ka dun sa Diyos eh. Tayo mga helpless tayo. Napaka-fragile natin.
Pag nagmomotor ka nga dyan, masemplang ka lang, di ba? Tosino agad eh. Sino ba sa atin dito immortal? Wala namang immortal sa atin. Napakahihina natin. Hindi mo nga alam kung hanggang saan ka tatagal dito sa mundong ito eh. Pag nagda-drive ka, isang mali mo lang. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon pag nagda-drive tapos nakauwi ng bahay. Kasi isang salpok mo lang yan sa truck, lalo na antukin ako. Di ba? Napaka-fragile natin, napakahinang nilalang natin. Pero alam nyo, sa panalangin, nagiging powerful tayo. Nagiging malakas tayo. Bakit? Merong pabor ng Diyos. So the day of defeat becomes the day of victory. Alam niyo po, mangyayari yan sa atin, yung talo ka na sa araw na yun, pero nagtagumpay ka pa. Alam niyo po, nangyayari yan dahil sa Diyos. Ang Diyos yung kayang mag-reverse ng sitwasyon. Ang Diyos yung kayang magbigay ng breakthrough sa buhay mo. Alam niyo yung, let's say, sobrang hirap mo na sa buhay, tapos na-reverse yung situation, naging successful ka. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng pabor. Hindi ko alam yung mga sitwasyon natin, pero kasi ako, galing ako sa Mindoro eh. Yung Mindoro, yung lugar namin. Alam niyo ba yung Mindoro? Sa Pilipinas yun ah. Pag nagbiyahe ka mula dito, pagdating mo ron may barko pa yan, Batangas, tapos pa Mindoro. Dati nung bata ako, pag nagbibiyahe ko doon, sobrang maalikabok talaga. Alam mo yung rough road? Yung magbibiyahe ka mula doon sa Batangas, sa pier doon sa Mindoro, pagdating mo doon sa amin, parang Espasol na. Puno ka ng alikabok. Ganun katina, ang layo doon sa amin. Yung lugar na yun, napakalayo. Pag tinitingnan ko yung sarili ko ngayon, sabi ko, paano dumating ako sa sitwasyon ko ngayon na nakapag-aral pa ako sa ibang bansa, samantalang nandun ako dun sa sulok ng lupalop ng lugar namin. Tawag pa dun sa lugar namin, Paluan. Alam niyo kung bakit Paluan? Alam niyo kung bakit Paluan yung tawag sa amin, sa lugar namin? Paluan kasi, nung long time ago, yung mga pirata, nung nahuli nila, dun nila pinagpapapalo. Kaya ang tawag nila pinagpaluan. Isipin nyo gaano kalayo yung lugar na yun. Paluan. Tapos pag iniisip ko, Lord, salamat, yung buhay ko nagkaroon ng reversal. From crisis, mula bata pa ako, puro crisis na. Hanggang paglaki ko. Tapos pag iniisip ko ngayon, Lord, salamat kasi dinamitan nyo ko, pinag-aral nyo ko. Nakapag-aral pa ako sa ibang bansa na hindi mo maiisip na pwedeng mangyari sa akin dahil sa pinanggalingan ko. Para sa akin, reversal. Tapos napag-asawa pa ako. Yung asawa ko napakabait, napakamaganda. Kung paano kinilig si Shersis, ganun din ako. Di ba? Parang, pag iniisip ko yung misis ko ngayon, parang reversal eh. Malaking pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. So mga kapatid, tandaan natin yung panalangin, powerful. Pwede magkaroon ng reversal sa buhay natin. Naalala ko yung nanay ko, ewan ko kung nakwento ko na sa inyo to in the past. Yung nanay ko, bata pa lang kami bago siya mamatay. 6 years old kasi ako nung namatay siya eh. Pero natatandaan ko, pag matutulog kami, yung nanay ko, magpe-pray yun. Prayer rally niya. Siguro kung alas 8 ako natutulog nun, tsaka yung mga kapatid ko, parang gabi-gabi kanino siya nakikita. Pinagpe-pray niya kami isa-isa. Alam niya mamamatay na siya eh. May cancer siya eh. Pero pinagpe-pray niya kami isa-isa. Pinagkakatiwala ng nanay ko yung buhay namin sa Diyos. Yung mga panahon na yun. Pero yung prayer ng nanay ko, sinasagot ng Diyos hanggang ngayon kahit patay na yung nanay ko. Tindi ng prayer, no? Ginagamit ng Diyos yung prayer eh. Para talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Magkaroon ng reversal, magkaroon ng breakthrough, magkaroon ng transformation sa buhay natin.
So I hope lahat tayo magkaroon ng discipline na matindi tayong manalangin. Amen po ba? So dito po tayo magtapos. Yung mga Hudyo po, hanggang ngayon, sineselebrate nila yung araw na yun. Yung Purim. Purim Feast or Festival. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo, nire-reenact pa rin nila yan. Kumbaga, kung tayo may Pasko, sila merong ganito, Purim. Si Queen Esther, si Mordecai, hanggang ngayon, ayan, merong Scroll of Esther. Sineselebrate pa rin nila yan. Ano yung inaalala nila? Inaalala nila yung katapatan ng Diyos sa bayan ng Israel. Hanggang ngayon. Ilang taon na yung lumipas? 2,500 years na. Dapat ubos na lahat ng mga Hudyo eh. Pero preserve sila ng Diyos. At yung prayer po, malaki po yung factor po yung panalangin dito. So mga kapatid, manalangin po tayo. Kailan? Until fear becomes peace, weakness becomes power, and defeat becomes victory. Alalahanin po natin to mga kapatid, every time na magpe-pray tayo, nakikipagpalit tayo sa Diyos. Lord, ito yung fear ko. Lord, ito yung weakness ko. Lord, ito yung pagkatalo ko, ito yung failure ko. Pero this time, Lord God, I want your peace, I want your power, and I want your victory. Amen po? Meron po ba tayong natutunan sa buhay ni Esther? Tayo po, tayo po ba'y mananalangin every day? Sagayin po natin yung discipline. Sige po, hayaan niyo pong panalangin ko ang bawat isa sa atin. Panalangin natin na magkaroon tayo ng breakthrough. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa istorya ni Queen Esther at kung paano niyo po ginamit yung prayer and fasting. Lord, yung mga kapatid ko po rito na naririto ngayon, salamat dahil pinili niyo po sila na pumunta sa lugar na ito. Panginoon, dinadalangin po namin, Lord, na sa panahon po ng crisis na kinakaharap namin ngayon, kung ano po man ito, may kinalaman man sa relasyon, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa eskwelahan, sa trabaho, sa negosyo, sa finances. Lord, dinadalangin namin na kumilos ka. Tulungan niyo po kami, sumaklolo kayo sa amin. Lord, pinagpapalit po namin yung aming takot, pangamba, para magkaroon ng kapayapaan ninyo. Gusto po namin umalis sa lugar na ito ng peaceful, punong-puno ng iyong kapayapaan. Lord, gusto po namin na maranasan yung inyong tagumpay. Gusto po namin maging successful sa buhay. Hindi para sa aming kapurihan, hindi para palakpakan, kundi magamit namin kung ano man yung pinagkatiwala niyo sa amin para sa inyong kapurihan. Lord, dinadalain ko po ng bawat isa sa amin na naririto ay gamitin yung instrumento para mas lalo kang maparangalan. Itaas niyo po kami, Panginoon. Habang kami nagpapakumbaba sa inyo, lumuluhod sa inyo, humihingi ng inyong habag at awa, kayo po yung magtaas sa amin. Give us victory. Enable us, Lord God, to become successful. Help us, Lord God, to thrive. Help us, Lord God, to become victorious. And let all the people around us see and witness your work in our lives. And in the end, we want to glorify you. We want to honor you. This we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen.